Sa buhay, madalas nating marinig ang kasabihang, ang hayop na tinulungan ay tatanaw ng utang na loob. Ngunit ang tao ay minsan pa ang mananakit. Ang kasabihang ito ay nagpapakita ng isang kabalintunaan. Minsan, ang kabutihan ng tao, kapag hindi na ilagay sa tamang lugar, ay hindi nasusuklian ng tama. Maari itong mag-ugat sa inggit, amor proprio, o pansariling interes. At ngayong araw, tatalakayin natin ang isang kaso, isang napakasakit na trahedya. Ang Willowick ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Ohio sa Amerika, sakop ng Lake County na may lawak na humigit kumulang 28 kilometro kwadrado at populasyon na nasa 10,000 residente. Maraming mahilig maglakbay ang itinuturing ito bilang paraiso para sa hiking at pangingisda. Gayunpaman, sa magandang bayang ito mismo nangyari ang isang marahas na insidente na gumimbal sa lahat. 11:15 ng madaling araw noong ika-16 ng Nobyembre 2012, isang tawag sa 911 ang bumasag sa katahimikan ng gabi ng taglamig sa Willowick. Si Officer Randy Molinax na nagpapatrolya sa malapit ay agad na rumesponde sa lugar. Madilim ang buong bahay at tanging nakakatakot na sigaw lang ang maririnig mula sa loob. Isang batang babae ang tumakbo palabas na takot, umiiyak at humihingi ng tulong, sumisigaw ng, "May masamang ginawa si Ate Sabrina." Ang batang iyon ay si Megan Gianola, 20 taong gulang, pangalawang anak sa pamilya. At siya ring tumawag sa mga pulis dahil sa lugar na ito, naganap ang isang nakakagimbal na pangyayari. Ano nga ba ang nangyari? Ang kwentong ito ay kailangang magsimula sa espesyal na nakaraan ng pamilyang ito. Noong ika-27 ng Oktubre 1994, ipinanganak si Sabrina Zuniche sa isang pamilyang puno ng kaguluhan at pagkakamali. Ang kanyang ama, si Mark Zuniche, ay madalas makulong dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Mayroon din siyang karamdaman sa pag-iisip, ngunit tumatangging magpagamot. Ang ina naman, si Susan Edwards, ay hindi rin nalalayo. Nakulong na dahil sa pagnanakaw at nalulong sa masamang bisyo. Nang 3 taong gulang pa lang si Sabrina, nakulong si Mark dahil sa gulo sa pamilya. At ang inang si Susan ay nakulong din dahil sa ipinagbabawal na gamot. Dahil walang kakayahang mag-alaga, naiwan si Sabrina at kinupkup ng kanyang lola. Ang kabataan na walang matibay na sandalan at magulong pamilya ay nagdulot ng malalim na sugat sa paglaki ni Sabrina. Sa edad na 4, na-diagnose siya na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay nahihirapang mag-focus, kumikilos ng padalos-dalos at hirap kontrolin ang emosyon. Sa kanyang pagdadalaga, nagsimulang lumabas ang marahas at matinding pag-uugali ni Sabrina. Kilala siya bilang estudyanteng may problema sa paaralan, madalas madisiplina dahil sa pakikipag-away, at natuturing uminom at kumuha ng hindi kanya. Matanda na rin ang kanyang lola at hindi na kayang kontrolin si Sabrina. Sa huli, noong 2008, dinala ng komunidad ang 4 na taong gulang na si Sabrina sa isang center sa Lake County, Ohio at ipinaubaya sa tadhana kung may kukupkup sa kanya. Sinubukan din ni Sabrina na makibagay sa kanyang paligid, ngunit dahil sa kakulangan ng pagmamahal, hindi niya maayos ang pakikitungo sa iba. Madali siyang magalit, hirap kontrolin ng damdamin, at kalaunan ay na-diagnose na may oppositional defiant disorder, bipolar disorder at depresyon. Sa mga sumunod na taon, nagpalipat-lipat si Sabrina sa iba't ibang foster family. Parang damong ligaw na walang direksyon at walang saysay ang buhay. Noong 2011, tila nagkaroon ng pag-asa nang mapansin siya ng isang mabuting ina. Siya ay si Lisa Knofel. Si Lisa, 40 taong gulang, ay nagtatrabaho sa isang sentro ng serbisyo para sa pamilya at mga bata. Ang kanyang asawa na si Kevin Knofel, 40 taong gulang, ay isang truck driver. Mayroon silang 2 cute na anak na babae. Si Megan,
12 taong gulang, anak ni Lisa sa unang asawa, at si Hallie, 12 taong gulang, anak nila ni Kevin. Mabait si Lisa, mahilig sa mga bata, at lubos na naunawaan ang sitwasyon ni Sabrina. Sa maraming taong karanasan sa pagtulong sa mga batang may problema, tiwala siyang matutulungan niya si Sabrina. Kaya naman, noong Hulyo 2011, matapos ang mga proseso, tinanggap ni Lisa at Kevin si Sabrina, anbisis-ansis na taong gulang, sa kanilang tahanan sa Willowick. Mainit na tinanggap ng pamilya Neufeld si Sabrina. Tinawag siyang sweet sister ng mga nakababatang kapatid at inalalayan siya para maging pamilyar sa bahay. Ito ay isang magandang bahay na napapaligiran ng mga puno. May malawak na hardin na may swing, slide at trampoline para sa mga bata. Ang lahat ay napakakomportable at puno ng pagmamahal. Pansamantalang ibinaba ni Sabrina ang kanyang depensa at nagpakita ng ngiti. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ng mabuti ng pamilya Knofel si Sabrina. Naging matiyaga at maunawain para hilumin ang sugat ng kanyang nakaraan. Ang pagmamahal na matagal niyang hindi naramdaman ay nagparamdam kay Sabrina ng tunay na pamilya. Nagpasya siyang magbago at hindi na gumawa ng gulo sa paaralan. 5 buwan matapos dumating sa pamilya Knoefel, sa unang pagkakataon ay pinuri si Sabrina ng guro dahil sa pagbuti ng kanyang marka. Mas nakakatuwa, natutunan niyang makitungo ng maayos sa mga tao sa paligid at magkaroon ng mga kaibigan sa bagong paaralan. Ngunit ang magandang panahong ito ay hindi nagtagal. Hindi maipaliwanag kung bakit nagsimulang magselos si Sabrina sa dalawang kapatid. Inakala niyang mas mabait ang kanyang mga foster parents sa tunay nilang mga anak kaysa sa kanya. Dahil laging wala si Kevin, ibinaling ni Sabrina ang kanyang galit sa inang si Lisa at madalas mag-init ang ulo. Ang komunikasyon nila ay nauwi sa alitan at sigawan. Sa simula, lagi pinapaalalahanan ni Lisa ang sarili tungkol sa mahirap na pinagdaanan ni Sabrina, kaya nagiging matigas ito, kaya iniwasan niyang pumatol. Ngunit naging madalas ang kanilang mga pagtatalo. Madalas umuuwi si Kevin at naabutan ang matinding away ng mag-ina. Sa mga oras na ito, si Kevin ang nagsisilbing tagapamagitan. Sinasabihan niya si Lisa na kumalma at pagkatapos ay inilalabas si Sabrina para maglakad-lakad. Unti-unti, mas naging dependent si Sabrina sa kanyang amang kinakapatid. Ang mga kwento ay nagsimula ring pumunta sa isang maling direksyon. Ayon sa kwento ni Megan, nalaman ni Officer Randy na ginamit ng kanyang ating si Sabrina ang isang patalim laban sa inang si Lisa. Sa oras na iyon, dumating na rin ang isa pang pulis. Nagmadali silang pumasok sa bahay para sumaklolo, ngunit huli na ang lahat. Mula sa kwarto sa dulo ng pasilyo, lumabas ang isang babae na nakataas ang 2 kamay. Ito ay si Sabrina, 22 taong gulang. Hawak ng kanyang kanang kamay ang isang patalim na may habang 38 centimeters. Ang pulang likido ay tumutulo pa mula sa talim nito. Sa likuran niya, sa sahig ng kwarto, ay ang wala ng buhay na si Lisa. Puno ng sugat ang katawan ni Lisa at ang eksena ay sadyang nakadudurog ng puso. Ang nakakatakot na tagpo ay nagpatigil sa lahat. Mula sa loob ng kwarto ay naririnig pa rin ang iyak ng bata. Sinundan nila ang iyak at natagpuan ng bunsong anak na si Hailey, na 9 taong gulang, na nagtatago sa cabinet at walang tigil sa pag-iyak. Ayon sa ulat ng otopsiya, nagtamo si Lisa ng hindi bababa sa 178 na sugat, mga sugat na tumagos hanggang buto, isang gawang walang awa. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa, na-deform ang talim ng ginamit na bagay. Ano nga ba ang matinding galit na nagtulak sa isang 18 anyos na saktan ang kanyang kinakapatid na ina ng ganito? May iba pa bang nakatagong dahilan sa likod nito? Sa gitna ng pangyayari, nasugatan ang parehong kamay ni Sabrina. Matapos hulihin, agad na dinala si Sabrina sa ospital para gamutin at bendahan. Pagkalipas ng 10 oras,
dinala siya sa istasyon ng pulisya. At ang nakakagulat, nang harapin ang mga tanong ng pulis, tila nawalan ng alaala si Sabrina. Iginiit niya na wala siyang naaalalang anuman. Nang sabihin sa kanya na nasakpan niya ang kanyang kinakapatid na ina, nagpakita ng gulat at sakit si Sabrina at mariing itinanggi ito. Sinabi niyang hindi gaanong maayos ang relasyon nila ni Lisa, ngunit hinding-hindi niya sasaktan ang ina nang banggitin ng amang si Kevin. Sinabi ni Sabrina na lagi itong tumutulong sa kanya ng walang kapalit, isa siyang mabuting tao. Sa oras ng insidente, nagkataong wala sa bahay si Kevin at nagmamaneho sa Michigan. Agad na nakipag-ugnayan ang pulisya para ibalita ang pagkawala ng kanyang asawa. Kakaiba, hindi nagpakita ng labis na pagdadalamhati si Kevin sa biglaang pagkawala ng asawa, sa halip ay naging mausisa sa detalye ng kaso. Ang kakaibang reaksyong ito ay nagparamdam sa mga pulis na ang pagkawala ni Lisa ay siguradong hindi simple. Matapos ang paunang investigasyon, ikinulong si Sabrina sa Lake County Jail. Ang nakakagulat, kinabukasan ay humiling si Kevin na dalawin siya sa kulungan. Kahit na tinanggihan, mas lalong nakumpirma ng pulisya ang kanilang hinala na may itinatago ang amang si Kevin. Sa mga sumunod na buwan, sinikap ng pulisya na alamin ang motibo ni Sabrina. Una, hinalughog nila ang bahay ni Lisa at Kevin, ngunit walang nakitang kakaibang ebidensya. Sumunod, ipinatawag nila si Kevin para tanungin. Sa prosesong ito, nagpakita ng kaba at pagkalito si Kevin at iniiwas ang kanyang tingin. Ngunit dahil mariing itinanggi ni Sabrina na may kinalaman si Kevin sa kaso, kinailangan ding ihinto ang investigasyon kay Kevin. Inakala ng karamihan sa mga kaibigan at kamag-anak na ito ay dala lang ng pagiging mapusok ng isang rebelding kabataan, lalo na't madalas na nasasangkot sa gulo si Sabrina noon. Gayunpaman, kung titingnan ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at malungkot na nakaraan, marahil parehong biktima ang mag-ina sa sitwasyong ito. Akala ng lahat ay tapos na ang kaso sa pag-amin ni Sabrina, subalit biglang nagkaroon ng malaking pagbabago. Ilang buwan ang lumipas, tila hindi man lang nagpanggap si Kevin na nalulungkot. Nagmadali siyang kunin ang insurance ng asawa na nagkakahalaga ng halos $800,000 at nagsimulang magpakasarap sa buhay. Binayaran niya ang lahat ng utang sa bahay, pinaayos ito at nagpalagay pa ng swimming pool. Kasunod nito, bumili si Kevin ng bahay sa Florida na nagkakahalaga ng $225,000, isang mamahaling sasakyan at nag-enroll pa sa kursong pagpapalipad ng eroplano. Ngunit, ang maliligayang araw na ito ay hindi nagtagal. Noong Mayo 2013, 6 na buwan matapos ang insidente, biglang ibinunyag ni Sabrina mula sa kulungan na ang nangyari sa kanyang inainahan ay utos ni Kevin. Sa likod ng krimeng ito ay may nakatagong bawal na pag-iibigan at ang pagkakamaling ito ay nagsimula noong tagsibol ng 2012. Noon ay kakarating lang ni Kevin mula sa mahabang biyahe, pagod na nakahiga sa sofa at hinihilot ang naninigas na mga binti. Tamang-tama naman na nag-aaral ng massage therapy si Sabrina kaya nag-alok itong magsanay. Ang mga kamay ng dalaga ay napadako sa hita ni Kevin at sa sandaling iyon, tinawid nila ang maling hangganan. Mula noon, nagsimula ang isang lihim at hindi tamang ugnayan sa pagitan ng mag-ama. Nang mga panahong iyon ay 20 anyos pa lamang si Sabrina. Simula noon, madalas silang palihim na nagkakaroon ng ugnayan sa loob o labas ng bahay. Kadalasan, gumigising ng maaga si Kevin para ihatid si Sabrina at tumitigil sila sa gilid ng daan para maglambingan. Kahit nasa business trip, hindi mapakali si Kevin at binabayaran pa niya si Sabrina para magpadala ng mga masiselang larawan sa kanya. Napapansin na ng pamilya at mga kaibigan na tila sobrang close ng mag-amang ito. Madalas silang magbiruan ng mga bagay na pangmatanda. Si Lisa naman na mabait at walang kamuwang-muwang ay walang kaalam-alam.
Iniisip niyang isa lamang mabuting ama si Kevin na sinusubukang mahalin ang kanyang rebeldeng ampon. Hindi lang talaga niya kilala ang tunay na ugali nito. Marahil dahil nilamon na ng pagnanasa ang kanilang isipan, hindi na sila nakontento sa ganitong sitwasyon. Si Kevin na dating mahinahon ay nagsimula ng makipag-away kay Lisa. Noong tag-init na iyon, habang dumadalas ang pagtatalo, mabilis na lumala ang hidwaan ng mag-asawa. Ilang beses na ring binanggit ni Lisa ang tungkol sa paghihiwalay. Sinabi ni Sabrina sa mga pulis na ang ideya na saktan si Lisa ay mungkahi ng kanyang ama-amahan na si Kevin. Pagkatapos ng isang matalik na sandali, binanggit ni Kevin ang diborsyo pero natatakot siyang mawala ang custody sa anak na si Hailey. Sinabi niya kay Sabrina na pinakamabuting mawala na lang si Lisa para silang dalawa ang magpapalaki kay Hailey at mabubuhay ng masaya habang buhay. Naengganyo si Sabrina pero hindi agad pumayag dahil alam niyang labag sa batas ang kitilin ang buhay ng iba. Napansin ni Kevin ang pag-aalinlangan nito kaya ginamitan niya ito ng iba't ibang paraan para umbinsi. Dinala niya ito para tumingin ng mga bahay at nagpinta ng larawan ng isang masayang kinabukasan. Pagkatapos, may kumpiyansa niyang sinabi na dahil bata pa si Sabrina at may history ng mental health, siguradong magaan lang ang parusa sa kanya. Sa pinakamalala ay 2 hanggang 3 taon lang daw ang sentensya. Nang makitang nag-aalinlangan pa rin si Sabrina, nagsimulang manakot si Kevin. Sinabing ang pagkawala ni Lisa ang tanging paraan para magkasama sila. Kung hindi, dahil malapit nang tumuntong sa legal na edad si Sabrina at hindi maganda ang relasyon nila ni Lisa, palalayasin siya sa bahay. Ang takot na ito ang talagang tumama sa kahinaan ni Sabrina. Noong 27 ng Oktubre-2012, 18th birthday si Sabrina pero hindi siya masaya, bagkus ay malungkot dahil ayon sa batas, kapag nasa legal na edad na ang ampon, pwede nang itigil ng pamilya ang suporta. Nakiusap si Sabrina sa korte, napayagan siyang manatili sa pamilya para makatapos ng high school. Kahit na aprubahan ng hiling, nagsimula ng tumubo ang binhi ng pangamba sa puso ni Sabrina. Lalong lumalala ang pakiramdam niya ng kawalan ng seguridad. At sa huli, pumayag na siya sa plano ni Kevin na tapusin ang buhay ni Lisa. Pinag-usapan nila ang pag-upa ng ibang tao, pero hindi natuloy dahil natakot silang may makaalam at magastos ito. Kasunod nito, kumuha si Kevin ng maraming insurance policy para sa asawa, na ang kabuang halaga ay mahigit $750,000. Binilinan niya si Sabrina na kapag nahuli, huwag magsalita, magpanggap lang na nawawala sa sarili at kukuha siya ng abogado para iligtas ito. At pagkatapos noon, maaari na silang tumakas at mamuhay ng masaya ng magkasama. Pagsapit ng 15 ng Nobyembre 2012, isang araw bago ang insidente, inihatid pa rin ni Kevin si Sabrina sa eskwelahan tulad ng dati. Kaiba, sa lambingan at init ng nakaraan. Sa araw na ito ay mabigat ang mukha ni Kevin at hindi umiimik. Sa huli, itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan, yumuko sa manibela at humagulgol ng iyak. Nagulat si Sabrina at agad nagtanong kung ano ang nangyari. Humihikbing sinabi ni Kevin na nag-away na naman sila ng matindi ni Lisa kaninang umaga. Sobrang sakit na raw ng pagsasama nila at kung magpapatuloy ito, baka tapusin na lang niya ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Sabrina. Mahigit 10 taon niyang tiniis ang lamig ng pakikitungo. At ngayon lang siya nagkaroon ng taong nagmamahal sa kanya. Hahayaan ba niyang mawala ito ng ganun na lang? Dahil sa hindi matanggap na pangyayari at galit, nawala sa katinuan si Sabrina. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang isip, alang-alang sa kanyang minamahal, sasaktan niya ang kanyang ina-inahan. Madaling araw ng 16 ng Nobyembre, nagsuot ng maskara si Sabrina, dala ang mahabang patalim at palihim na pumasok sa kwarto ni Lisa para isagawa ang marahas na plano. Nagising si Lisa dahil sa matinding sakit
at inubukang sanggahin ng kamay ang patalim. Nang makilala niya na si Sabrina ang nasa harap niya, nagmakaawa siya habang lumalaban pero lalo lang siyang nasaktan. Ang bunsong anak na si Hailey na kasama ni Lisa ay natakot at nagtago sa cabinet. Si Megan naman, ang pangalawang anak na nasa taas, ay nagising sa sigawan at tumakbo sa kwarto ng ina. Nakita niya ang tila wala sa sariling pagkilos ni Sabrina. Umiiyak siyang nagmakaawa na tigilan na ang kanyang ina at sinubukang agawin ang sandata pero naitulak siya. Agad tumakbo si Megan sa sala para tumawag sa 911. Ayon sa investigasyon, nagtamo si Lisa ng pinsala sa dibdib, bali sa tadyang pinsala sa internal organs, at sa mata, mayroong hindi bababa sa 178 na sugat na karamihan ay dahil sa pagdepensa. Ibig sabihin, hindi agad binawian ng buhay si Lisa, kundi nawala siya habang patuloy na sinasaktan at nauubusan ng lakas. Kung bakit hindi niya agad itinuro ang ama-amahan at naghintay pa ng 6 na buwan, malinaw na inisip ni Sabrina na kapag nakulong siya, mag-aalala at gagawin ng kanyang minamahal ang lahat para iligtas siya. Sino ang mag-aakala? Lumipas ang 6 na buwan sa kulungan, hindi lang siya binaliwala ni Kevin, kundi namumuhay pa ito ng masaya. Dito na napagtanto ni Sabrina na ginamit lang siya, kaya nakipagtulungan na siya sa mga pulis. Gamit ang salaysay ni Sabrina, nakahanap ng lead ang mga pulis at nakakuha ng mahalagang ebidensya. 2 linggo bago ang insidente, madalas magpalitan ng mensahe sina Kevin at Sabrina na umabot sa mahigit 1,400 texts. Sa mga ito, 78 mensahe ang nakapokus sa 6 na oras bago nangyari ang krimen at ito ang nagdiin sa kanya. Noong Agosto 2013, 9 na buwan matapos ang pangyayari, inaresto si Kevin. Mahigit 9 na oras lang ang ginugol ng hurado para maglabas ng desisyon. Nahatulan siya sa 6 na kaso ng pang-aabuso, 3 kaso ng pakikipagsabwatan sa matinding krimen at 2 kaso ng pagpaplano ng masama. Nakatanggap siya ng habambuhay na pagkakulong at maari lang humiling ng parol pagkalipas ng 30 taon sa edad na 73. 3 buwan matapos ang paglilitis, inamin ni Sabrina ang ginawa sa inainahan at nahatulan din ng habambuhay na pagkakulong na inaasahang magkakaparol sa taong 2042. Sa harap ng kinahinatnan ng kanyang mga ginawa, umiyak si Sabrina sa pagsisisi. Hindi alam kung ang mga luhang iyon ay para sa inainahan o para sa kanyang sarili. Ang kabutihan ay hindi laging nasusuklian. Pero dapat ba tayong tumigil sa paggawa ng mabuti? Ang kasong ito ay marahil nagsimula lahat sa asawang si Kevin. Kung hindi siya nagkaroon ng relasyon sa ampon, baka iba ang naging takbo ng lahat. Isang napakasakit na pangyayari. Ikaw, anong masasabi mo sa ampon at sa asawang si Kevin? Ang kaso ngayon ay medyo palaisipan para sa inyong mga nanonood dahil mula sa paraan ng pagsasagawa hanggang sa salarin ay talagang nakakalito. Samahan ninyo kaming tuklasin ang nakakagimbal na kasong naging dahilan ng pagkawala ng 2 inosenteng tao. Nagsimula ang kwento sa magandang islang bansa ng New Zealand na nasa Southern Hemisphere. Sa katimugan ng North Island ng New Zealand, may isang lungsod na tinatawag na Palmerston North. Ito ang ika-6 na pinakamalaking lungsod sa New Zealand, kung saan humigit kumulang 8,000 tao ang naninirahan. Si Mark Lundy ay ipinanganak noong 1958. Noong kabataan niya, nakilala at minahal ni Mark ang naging asawa niya na si Christine. Mas bata ito ng 4 na taon kay Mark, isang taong madaling pakisamahan, masiyahin, at mahilig makipagkaibigan. Noong 1983, nang 25 anyos si Mark at 21 si Christine, opisyal silang nagpakasal. 10 taon ang lumipas, biniyayaan sila ng panganay na anak na babae na pinangalan ng Amber. Ang pamilya nila ay magkakasamang namuhay sa Palmerston North. Magkatuwang ang mag-asawa sa negosyong pagbebenta ng kitchen sinks para sa kanilang kabuhayan. Ang laki ng kanilang tindahan ay katamtaman lamang.
at pangunahing kumukuha ng benta sa pag-iikot ni Mark sa iba't ibang lugar para maghanap ng kliyente o sa mga order online. Gayunpaman, hindi naging maayos ang takbo ng negosyo nilang mag-asawa dahil sa limitadong pondo. Nahulog sila sa matinding krisis pampinansyal noong 1999. Bukod sa negosyong lababo, nagbukas din si Mark ng isang gawaan ng alak. Bumili siya ng ubasan sa Northland, ngunit hindi rin naging maganda ang resulta nito. Dahil dito, lalong nabaon sa utang ang pamilya ni Mark na dati ng hirap. Taong 2000, si Mark ay 42 anyos at ang kanyang asawa ay 38. Bagamat nasa kalagitnaan na ng buhay, patuloy pa rin silang nagsisikap para mapalago ang negosyo. Ang kanilang anak na si Amber ay 7 taong gulang na noon at nasa elementarya. Subalit, nagsimula ng lumamig ang pagsasama ni na Christine at Mark para na lamang silang magkasosyo sa negosyo kaysa mag-asawang nagsama ng 20 taon. Maagang nawala ang kanilang koneksyon at may isang pangyayaring yayanig sa kanilang pamilya. Ang ika-29 ng Agosto taong 2000 ay isang malamig na Martes ng taglamig. Gayunpaman, maaga pa ring gumising ang maliit na pamilya ni Mark. May appointment si Mark sa isang kliyente sa Wellington na halos 150 kilometro ang layo, kaya maaga siyang umalis. Ang anak na si Amber ay kailangan ding pumasok sa paaralan. Bukod dito, may sasalihan siyang aktibidad pagkatapos ng klase at si Christine ang maghahatid sa kanya. Kinabukasan, bandang alas 9 ng umaga, dumating ang kapatid ni Mark para makipag-usap kay Christine tungkol sa negosyo. Pagdating niya, nakabukas ng bahagya ang pinto. Tumawag siya ngunit walang sumasagot kaya tuluyan na siyang pumasok. Nagulat siya at nanayo ang balahibo dahil hindi niya inakala ang trahedyang bubungad sa kanya. Napakadilim sa loob ng bahay, walang ilaw at may kakaibang amoy na sumalubong sa kanya. Habang pumapasok siya, lalong tumatapang ang kakaiba at hindi magandang amoy. Nakarating siya sa kwartong pinanggagalingan ng amoy. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang tagpong maaaring bumagabag sa kanya habang buhay. Ang pamangkin niyang si Amber ay nakahandusay sa sahig, habang si Christine ay nasa kama, puno ng pinsala at halos hindi na makilala. Sa tindi ng takot, agad siyang tumawag sa mga pulis. Pagdating ng mga awtoridad, isinara nila ang lugar, habang si Mark ay nasa Wellington pa, 150 kilometro ang layo, at doon natulog sa hotel. Tumawag siya sa bahay kaninang umaga, pero walang sumasagot. Inakala niyang abala lang ang mag-ina. Ngunit kahit sa cellphone o telepono sa bahay ay walang sumasagot. Dahil sa pag-aalala, nagmamadaling umuwi si Mark. Pagdating niya, nakita niyang napalibutan na ng mga pulis ang kanyang bahay. Hinarang siya at hindi pinapasok. Sa puntong iyon, nabigla si Mark nang malaman na wala na ang kanyang asawa at anak. Sa unang hinala, maaaring inatake si Christine habang siya ay natutulog. Ang patunay dito ay nakasuot pa ng pantulog ang bata nang matagpuan. Base sa pwesto ng bata, mukhang natumba siya mula sa pinto ng kwarto, tila sinusubukang tumakas palabas. Hinala ng pulisya, maaaring walang intensyon ang salarin na idamay si Amber. Ngunit dahil nakita niya ang nangyari sa ina, at maaaring nakilala niya ang gumawa nito, upang walang maging saksi, tinapos na rin ang buhay ng kawawang bata. Ayon sa resulta ng pagsusuri, nagtamo si Christine ng 18 na tama sa ulo, habang si Amber naman ay may 7 tama sa parehong bahagi. Ang mga sugat na ito ay gawa ng iisang uri ng bagay. Base sa hugis, hinala nila ay isang maliit na palakol ang ginamit. Sa mga sugat at buhok ng parehong biktima, may nakitang bakas ng pinturang asul at orange. Bukod dito, may nakuha ring DNA ng ibang tao sa kuko ng mga biktima. May senyales din na pinilit buksan ang likurang pinto at may nawawalang kahon ng alahas. Tila isa itong pagnanakaw na nauwi sa hindi maganda, kaya nasaktan ang mga biktima.
Ngunit hindi pa natatagpuan ang bagay na ginamit sa krimen. Noong 7 ng Setyembre, 10 araw matapos ang pangyayari, nagdaos ng libing si Mark para sa mag-ina sa libing. Nakasuot siya ng malaking salamin pero hindi maitago ang pagdaloy ng kanyang luha. Halos hindi siya makalakad ng tuwid at kailangan pang alalayan ng iba. Habang nagaganap ang seremonya, walang tigil ang kanyang pag-iyak. Nakatitig siya sa kabaong ng kanyang mag-ina habang isinasakay ito sa sasakyan. Kasabay nito, patuloy naman ang imbestigasyon ng mga pulis. Nagsimula sila sa asawang si Mark, ang pinakamalapit sa mga biktima. Napag-alaman na 4 na araw bago ang insidente. Sa payo ng isang agent, tinaasan nila ang insurance ng pamilya. Partikular na tumaas ang insurance ni Christine mula 200,000 tungong 500,000 dolyar. Natuklasan din ng pulisya na baon sa utang si Mark sa mga panahong iyon. Kaya naman, ang pagtaas ng insurance ay naging sentro ng usapin. Posible kayang ginawan ni Mark ng masama ang asawa para makuha ang pera at nadamay lang ang anak dahil nakita siya nito. Dahil sa mga teoryang ito, masusi silang nag-imbestiga. Base sa pantunaw ng pagkain sa tiyan, tinatayang nawalan ng buhay ang mga biktima 1 oras matapos kumain. Sa bahay, nakita rin ang resibo ni Christine mula sa McDonald's na may oras na 5:45 ng hapon, 29 ng Agosto. Mula McDonald's pa uwi ay aabutin ng 15 minuto. Kaya tinatayang nakauwi ang mag-inang Christine at Amber bandang 6:00 ng gabi. Ayon sa log ng telepono ni Christine, nakatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan bandang 6:66 ng gabi. Ayon sa signal ng cellphone, nasa bahay si Christine noong mga oras na iyon. Ibig sabihin, hanggang sa mga oras na iyon ay ligtas pa si Christine. Mula 6:00 nang makauwi sila, nagsimula na silang kumain. Ang tinatayang oras ng pagpanaw ng mag-ina ay 7:00 ng gabi. Ibig sabihin, matapos ibaba ni Christine ang telepono noong 6:56, doon na nangyari ang trahedya. Natuklasan din na ang computer ni Christine ay pinatay noong 10:52 ng gabi at may saksi na nagsabing bukas ang ilaw sa bahay mula 10:00 hanggang 11:00 bago ito namatay. Ang tanong, kung nawala sila ng 7:00, sino ang nagpatay ng computer? Hinanap ng mga pulis si Mark upang tanungin. Binuo nila ang timeline ni Mark noong araw ng pangyayari. Bandang 5:00 ng hapon, nasa Wellington si Mark, 140 kilometro mula sa bahay, at nag-check-in sa hotel. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto para magpahinga, at bandang 5:30 ay tumawag si Christine. Sinabi nito kay Mark na kanselado ang activity ni Amber kaya maaga itong makakauwi. Balak ni Mark mag-McDonald's para sa hapunan ng pamilya. Nag-usap sila sandali at natapos ang tawag ng 5:23. Sa oras na ito, ang signal ng cellphone ni Mark ay nasa paligid ng hotel. Pagkalipas ng 2.5 oras, bandang 8:13, tumawag ang isang kasosyo sa negosyo. Pero hindi sumagot si Mark. Tumawag siya pabalik makalipas ang 15 minuto. Nag-usap sila sandali. Ayon kay Mark, nasa hotel lang siya at nanonood ng TV. Dahil walang CCTV ang hotel, walang makakapagpatunay sa sinabi ni Mark. Gayunpaman, bandang 11:26 ng gabi, tumawag si Mark ng babaeng magbibigay aliw sa kanyang kwarto. Pinatutunayan nito na hindi maayos ang relasyon nilang mag-asawa. Nang gabing iyon, dumating ang babae ng 11:45 at umalis ng 12:32. Maaari nitong patunayan na nasa hotel si Mark sa mga oras na iyon. Subalit, nakapatay ang kanyang telepono bago ang mga pangyayaring iyon. Tanong ng pulisya. Ano ba talaga ang ginawa ni Mark pagkatapos? Sabi niya ay pagod siya kaya natulog na lang. Kung susuriin ng datos, noong 5-43 habang kausap niya ang asawa, nasa lugar siyang 140 kilometro ang layo sa bahay. 8:28 naman ng gabi,
nang makausap niya ang kasosyo sa negosyo. Nasa hotel pa rin siya noon. Ang teorya, kung nawalan ng buhay ang mga biktima bandang alas 7 ng gabi, kung si Mark ang may sala, kailangan niyang bumiyahe ng 140 kilometro mula Wellington pauwi sa loob ng mahigit 1 oras mula 5:43 hanggang alas 7. Pagkatapos, mabilis na linisin ang sarili at magmaneho pabalik ng hotel sa loob ng 1 pang oras para maabutan ang tawag ng kasosyo. Ayon sa taya ng pulisya, kailangan tumakbo ng sasakyan ni Mark ng 117 kilometro bawat oras para magawa ang lahat ng iyon. Ngunit araw ng Miyerkules noon, bandang 6 hanggang 7 ng gabi ay rush hour at siguradong ma-traffic. Kung nais niyang maabot ang average speed na 117 km/h sa ganitong kondisyon ng trapiko, tiyak na may mga parte ng daan na kailangan niyang magpatakbo ng sobrang bilis. Ngunit sa daan, walang anumang traffic device ang nakahuli sa sasakyan ni Mark na humaharurot. Kaya naman, marami ang nagsasabing ang teoryang ito ay malabong mangyari. Isang kaduda-dudang punto ay nang matagpuan si Christine na walang saplot, nasa mesa ang salamin at si Amber ay nakapajama. Pero ang alas 7 ay tila napakaaga pa. Hindi ito akma sa kanilang nakagawiang oras. Isa pang katanungan ay ang computer ni Christine na namatay bandang 10:52 ng gabi. Kung sila ay napahamak bago iyon, sino ang gumawa nito? Ano ang layunin? Hinala ng pulisya, si Mark mismo ang nagset ng automatic shutdown para magmukhang buhay pa ang mag-ina hanggang 10:52 ng gabi. Ang layunin ay posibleng para iligaw ang investigasyon. Sa teorya, posible itong mangyari at ipinapaliwanag nito ang isang bagay kung bakit noong 8:30 ng gabi, nang tumawag ang kasosyo ni Mark, ay hindi ito sumagot. Dahil kung tama ang lahat ng hinala, si Mark ay nasa biyahe noong mga oras na iyon. Ayon naman kay Mark, siya ay nagbanyo, kaya hindi niya agad nahawakan ang telepono. Ang oras ng pagpanaw ng biktima ay napakahalagang simula upang matukoy ang may sala. Lahat ay nakabase sa oras na iyon para makabuo ng konklusyon. Konting pagkakamali lang ay maaring bumalik sa simula ang kaso. Ang mas kapansin-pansin, ang tinatayang oras ng pagpanaw na alas 7 ay base sa panunaw ng tiyan at oras ng pagkain. Ibig sabihin, ang konklusyon ay base sa pagbili ni na Christine at Amber ng pagkain sa McDonald's ng alas 6 at pagkain nito agad pag-uwi. Ngunit posible ring pagkabili ng pagkain sa hindi malamang dahilan ay hindi sila kumain agad at kumain ng mas late na oras. Matapos kumain, ang mag-ina ay pumasok na sa kwarto. Samantala si Mark, matapos ang pakikipagkita sa babae, bandang 12:32, ay umuwi at ginawa ang krimen sa asawa. Gayunpaman, nakita ng anak ang nakakatakot na pangyayari kaya para walang saksi, hindi siya nagdalawang isip na idamay ang anak. Pagkatapos, dahan-dahan niyang nilinis ang sarili at tahimik na nagmaneho pabalik sa hotel. Mayroon siyang buong gabi para isagawa ang plano. Isang ebidensyang nagpapatibay dito ay ang pagpatay ng telepono ni Mark mula 12:32 kaya hindi na trace ng cell tower ang kanyang lokasyon. Marahil ay planado ang lahat. Ginawa ito upang hindi malaman ng pulisya ang kanyang kinaroroonan. Ukol dito, inamin ni Mark na matapos ang pakikipagtagpo sa babae, pinatay niya ang telepono at hindi na napansin. Sa totoo lang, may basehan at oras si Mark para gawin ang krimen, pero siya nga ba talaga ang may sala? Una, sa pinangyarihan, may mga bakas sa pader at sa sahig. Gayunpaman, nang suriin ang sasakyan, salamin, sapatos at singsing niya, wala silang nakitang anumang bakas. Kung si Mark nga ang gumawa nito sa mag-ina, paano niya naisagawa ang krimen nang walang iniwang kahit katiting na ebidensya? Naghanda kaya si Mark ng full protective gear, pero
Wala ring ebidensyang sumusuporta sa teoryang ito. Bukod dito, hindi pa rin natatagpuan ang ginamit na sandata. Ang DNA sa ilalim ng kuko ni na Amber at Christine ay hindi tugma kay Mark. May isang kapitbahay na nag-report sa pulis noong gabi ng pangyayari. Bandang 7:20 ng gabi, nakakita siya ng kahina-hinalang tao na tumatakbo pero hindi niya maidetalye ang itsura o edad nito. Hindi rin nalaman ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon, kaya muling nabalot ng misteryo ang kaso. Habang nag-aalinlangan ang pulisya kung si Mark ba ang salarin, hindi sinasadyang may nahanap silang mahalagang ebidensya sa kanyang kotse. Sa upuan sa likod, may isang polo shirt na kulay ube at pula. Sinuri ito ng laboratorio sa New Zealand at nakitaan ng dalawang maliit na mancha sa dibdib at kaliwang braso. Nakakita ang mga eksperto ng human tissue pero hindi nila matukoy kung kanino o anong parte ito. Kaya ipinadala nila ang sample sa isang espesyalista sa Texas, USA. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma nilang ang tissue sa damit ay mula sa utak ng biktimang si Christine. Dito na nabuo ang hinala ng New Zealand Police na si Mark Lundy ang salarin. Dagdag pa rito, ang orange at asul na mancha na nakita sa biktima ay tugma sa pintura na ginagamit ni Mark sa pagmamarka ng kanyang mga gamit. Lahat ng matitibay na ebidensya ay tumuturo kay Mark bilang may sala. Kaya noong Pebrero 2001, opisyal siyang inaresto. Pebrero 2002. Wala pang isang taon mula nang mangyari ang insidente. Dininig ang kaso sa mataas na hukuman ng Palmerston North. Giit ng prosekusyon. 4 na araw bago ang krimen, tumaas ang insurance ni Christine mula 200,000 tungong 1,500,000. Dahil sa problemang pinansyal, nagawa niya ang krimen sa mag-ina. Pero depensa ng kabila, ang pagtaas ng insurance ay payo ng kanilang broker at hindi ideya ni Mark at hindi pa ito epektibo noong panahong iyon. Kaya para sa kanila, hindi ka panipaniwala ang motibong ibinibintang ng piskal. Bukod dito, ang sentro ng paglilitis ay ang tissue sample sa polo shirt. Hindi makumpirma ng doktor sa New Zealand kung tissue ito ng utak, pero kabaligtaran ang sinabi ng kasamahan nila sa Texas. Nagpresenta rin ang depensa ng ibang eksperto na nagdududa sa pagkakakilanlan ng nasabing tissue. Sa paglilitis na ito, mahigit 130 saksi ang ipinatawag ng prosekusyon. Tumagal ng mahigit 1 buwan ang pagdinig. Matapos ang 7 oras na deliberasyon, lumabas ang resulta. Sumang-ayon sila na nagkasala si Mark. Hinatulan siya ng hukuman ng habambuhay na pagkakulong na walang parol sa loob ng 17 taon dahil sa 2 kaso ng paggitil ng buhay. Siyempre, hindi ito matanggap ni Mark. Iginiit niyang inosente siya at naghain ng apela. Katuwiran niya, noong gabi ng krimen, mahigit 140 kilometers ang layo niya sa bahay. Ang pagbiyahe ng ganung kalayo sa loob ng 1.5 oras ay posible lang sa teorya. Imposible niya itong magawa. Dahil walang bagong ebidensya, ibinasura ang apela ni Mark. Ang apela ay naging dahilan pa para tumaas ang kanyang sentensya mula dalyabu ay naging 20 taon. Sa puntong ito, akala niyo tapos na? Hindi pa. 10 taon matapos ang krimen, muling umapela si Mark sa Privy Council Judicial Committee. Nakatuon ang apela sa 3 punto: oras ng pagpanaw, oras ng pag-off ng computer, at ang tissue sa polo shirt. 1 taon matapos ang apela, idiniklara ng konseho na walang bisa ang hatol kay Mark at kailangan ng retrial. Nagsimula ang bagong paglilitis noong Abril 2015. Sa pagkakataong ito, binago ng prosekusyon ang estratehiya at hindi na iginiit ang mabilis na pagmamaneho ni Mark ng 140 kilometer. Sa halip, sinabi nilang hindi alas 7 ng gabi namatay ang mga biktima, kundi madaling araw na kinabukasan.
Ito ay noong nakauwi na si Mark matapos magpaalam sa babae at doon ginawa ang krimen. Kung ganon, sapat ang oras para linisin ang mga bakas. Pero ang problema, ang mantsa sa polo shirt ay hindi nalinis. Paliwanag ni Mark, ang mantsa ay nanggaling sa pagkain niya ng meat pie na aksidenteng tumalsik. Pero nanindigan ang investigasyon na human tissue ito. Kahit may mga ekspertong nagdududa, matapos ang 16 na oras, nagkaisa ang hurado na may sala ang akusado. Sa mga sumunod na taon, paulit-ulit na umapela si Mark, ngunit lahat ay ibinasura. Ang mga naniniwalang inosente si Mark ay nagsabing puro teorya lang at walang matibay na ebidensya ang kaso, ni hindi nga nahanap ang sandata. May sumubok pang magmaneho mula Palmerston North hanggang Blenheim at pabalik sa loob ng 3 oras. Napatunayan nilang imposible itong gawin sa ganong kaikling oras. Nahati ang opinyon ng mga tao kung nagkasala nga ba talaga si Mark. Alinman ang tama, tanging konsensya lang ni Mark ang nakakaalam kung siya nga ba ang tumapos sa buhay ng kanyang mag-ina. Iyan ang misteryosong kaso sa New Zealand. Isang trahedyang kumitil sa 2 inosenteng buhay. Kayo, ano sa tingin nyo? Talaga bang may sala si Mark? O taktika lang ito para mapakalma ang publiko?